Sa isa sa mga reply ng Land Bank of the Philippines sa mga nag-comment sa kanilang Facebook ay nabanggit nito na mayroon ngang dalawang uri ng loan na i-offer ang Land Bank para sa mga DepEd personnel. Ang isa dyan ay ito pong tinatawag nilang Salary Loan Takeout Program na para sa halos 1,000 public school teachers na nahaharap sa garnishment. Itong garnishment, ibig sabihin mayroon pong court order na kung saan yung pumapasok na sahod doon sa account ng mga guro na ito ay hindi nila makukuha, kundi ito po ay magiging payment doon sa bangko kung saan po sila nagkakautang. So, mayroon pong court order dyan, kaya po tinatawag nila na garnish yung account. So, nasa 1,000 na mga pampublikong guro ang pwedeng mag-avail sa Salary Loan Takeout Program. At ang pangalawang loan program naman ng Land Bank ay ang Enhanced Salary Loan para sa other personnel ng DepEd na hindi pa na-garnish yung account nila. So yun po yung dalawang loan accounts, loan offers ng Land Bank of the Philippines para sa mga DepEd personnel na nakapaloob sa kanila pong Memorandum of Agreement. Pero sa ngayon ay hindi pa po malinaw para sa ating lahat kung ano po yung terms and conditions sa loans na iyan. Unang-una, ito pong takeout program, kung anong loans ang iba-buy out ng Land Bank, yung mga loans ba na kasalukuyan nakadeduct sa sahod, o kaya ay yung mga loans na siya pong naging cause ng pagka-garnish ng account. No? Pwede po kasi na either of those. Pero ang nakikita po natin, if ever man po na yung naka-garnish na account, no, yung utang kung na siya pong cost ng pagka-garnish ay outside sa DepEd salary deduction, o yung ito pong automatic payroll deduction system, kung outside sa kanila, edi wala pong effect sa net take home pay yan, no? Tapos kung yun naman po mga bangko na nag-deduct sa sahod ang iba-buy out ng Land Bank, ay dapat siguro mas mahaba yung loan term ng Land Bank para mayroong magiging effect na mas mababang amortization para tataas yung net take home pay. So, kung same pa rin na 5 years ang term, ay wala tayong nakikitang effect niyan doon po sa sahod ng mga naka-garnish. Ito naman pong enhanced salary loan ay hindi pa rin po malinaw sa ngayon kung ano po yung terms and conditions, ano-ano po yung ilang taon yung term, magkano, no? Ang nabanggit lamang po, no, na sa mga posts ng DepEd at Land Bank ay nasa 6.5% ang interest rate per annum dito po sa loan offer na ito. So, yun po ang ayon po sa Land Bank ay aabangan po natin mula po sa kanila pong mga official channels yung information tungkol po dito, and nandoon naman po sa MOA nila na ang DepEd din ay tutulong sa pag-share na nasabi pong loan offers para po sa mga empleyado. So siguro baka one of these days baka maglalabas ng DepEd order kung saan nakapaloob as enclosure yun pong ito pong MOA para po babasa natin at maintindihan po natin kung ano po yung loans na ibibigay ng Land Bank of the Philippines, and baka po, no, ito ay may pakinabang para sa atin, so we can also avail. Pero hati ang opinion, no, ng maraming mga taga-DepEd tungkol po dito dahil sa ngayon kasi yung malakas na panawagan para sa salary increase, no, yun pong 15K across the board increase at yun pong 50,000 na entry level na basic salary para po sa mga empleyado ng Department of Education, particular po sa mga teachers. So yun po yung malakas na panawagan, tapos yung parang naging sagot ay ito pong loan offer coming from the Land Bank of the Philippines. So kaya may iba po, no, na hindi po masaya dito sa naging reaction at naging aksyon ng Department of Education tungkol po dito sa usapin ng pagpapahalaga sa mga guro
at sa layunin na tumaas ang net take home pay ng mga public school teachers. Aabangan po natin ito pong magiging loan offers ng Land Bank of the Philippines para mapag-usapan po natin in the future kung ito ba ay makakabenepisyo para po sa atin o kaya ay parang the same lang doon sa mga loans ng mga private lending institutions.